Sa isang malaking bahay nakatira si Jaya, kasama ang mami niyang si Lawyer, daddy niyang doktor, at ang kasambahay nilang si Sonia. Nag-iisang anak lamang si Jaya kung kaya't sunod ang lahat ng luho niya. Palibhasa kasi mayaman sila. Biyernes ng umaga noon at walang pasok. Kaya naisipan ng mami at daddy niya na dalawi ng kamag-anak nilang nasa kabilang bayan. Habang naggagayak ang mami at daddy niya ng mga dadalhin nila, siya naman ay nakaupo lang sa sopa sa may sala at hawak-hawak ang tablet niya. "O Jaya, bakit hindi ka pa nag-aayos?" tanong ng mami niya. "Ayaw kong sumama eh. Dito na lang ako sa bahay. Andito naman si Nana Sonia eh. May kasama naman ako." Sagot niya. "O sige, basta wag kang pasaway sa Nana Sonia mo ha." Bilin ng daddy niya. "Opo." Tugon niya naman. Umalis nga ang kanyang mami at daddy at naiwan naman siya sa kasama, ang kanilang kasambahay na si Sonia. "Nana Sonia, dun lang kami ni Timmy sa may pool ha." Paalam ni Jaya sa kasambahay nila na nagluluto ng pananghalian nilang dalawa. Si Timmy ang alagang aso ni Jaya. Itinuturing niya itong parang bunsong kapatid. Minsan naman kapag napadalaw sa kanila ang anak ni Sonia, ayun ang binubunso niya. Palibhasa kasi lumaki siyang solong anak, kaya nananabik siya sa isang kapatid. "Sige, pero huwag kayong lumabas ng gate ha. Ikaw Jaya, malaki ka na kaya alam mo nang mali ang pinagbabawal sa'yo." Bilin ni Sonia. "Opo, Nana." Tugon niya naman. Nang palabas na sila ng bahay, ay napadaan sila sa may stockroom. Bahagyang nakabukas ang pinto nito, kaya naisipan niyang pumasok nang bigla siyang may naalala. "Wag na wag kang papasok sa stockroom ha, lalo na kung wala kami ng daddy mo." Kabilin-bilinan ng mami niya noong nasa elementarya pa siya. Nagtaka siya kung bakit siya binabawalan noon ng mami niya. Kaya dahan-dahan siyang lumapit sa pinto para silipin kung ano ang nasa loob nito. "Hoy, hoy, hoy! Anong sinisilip mo dyan? Sabi ng mami mo bawal ka dyan, di ba?" Saway ni Sonia sa kanya. Pumasok sa sala, galing sa kusina, para dalhan sana siya ng sandwich. Wala po Nana Sonia. Nakabukas po kasi yung pinto kaya isasara ko sana." Pagsisinungaling pa niya. "Sige na, ako na ang magsasara niyan." Wika ni Sonia. Lumabas naman si Jaya kasama si Timmy at pumunta sa pool. Mga kalahating oras na silang nandoon ni Timmy sa may gilid ng pool nang biglang lumabas si Sonia. "Jaya, pasok na. Kakain na tayo." Tawag nito sa kanya, kaya naman dali-dali siyang tumayo at nagtatakbong pumasok ng bahay. Patakbo namang sumunod si Timmy sa kanya. Matapos nilang kumain ay pumanik na si Jaya sa kwarto niya na nasa ikalawang palapag ng bahay nila para magpahinga. Nakaugalian niya kasi na tuwing wala siyang pasok ay natutulog siya ng mga ganoong oras. Sumunod naman si Timmy sa kanya at nahiga din sa kama. Agad naman siyang nakatulog habang nakasaksak ang earphone sa tenga niya. "Halika, Jaya." Tawag sa kanya ng isang dalagitang sa tingin niya ay kasing edad niya lang. Saan naman tayo pupunta? Sa kasino ka ba?" Tanong niya rito. "May ipapakita ako sa'yo. Dali." Tugon ng babae. Sumunod naman si Jaya sa kanya hanggang sa makarating sila sa stockroom.
Anong gagawin natin dito? Akala ko ba may ipapakita ka sa akin? Tanong ni Jaya sa babae. Pero hindi siya kinibo nito at nakatalikod lang ito sa kanya. Maya-maya pa ay nagsalita ito. Buksan mo yung aparador na yon. Sabi niya. Bubuksan na sana ni Jaya ang aparador nang biglang may humawak sa balikat niya. Jaya, gising na. 7:00 na oh. Maghahapunan na tayo. Si Sonia na ginigising si Jaya. Tumawag nga pala ang daddy mo. Hindi daw sila makakauwi ng mami mo. Doon daw sila magpapalipas ng gabi. Kanina pa daw siya tumatawag sa'yo pero hindi mo sinasagot. Dagdag pa niya nung gising na si Jaya. Nakatulog po kasi ako. Saka nakasilent yung cellphone ko, Nana Sonia eh. Kaya hindi ko narinig na nagring. Tugon naman ni Jaya. Sige, bumaba ka na. Nakahanda na ang hapunan sa kusina. Sabi ni Sonia at bumaba na. Bumaba naman si Jaya para kumain ng hapunan. Pagkatapos niyang maghapunan ay pumanik siya sa kwarto niya para maghapbat at magpalit ng damit. Pagkatapos ay nahiga na siya at nakatulog naman agad nang biglang magring ang cellphone niya. At dahil naalimpungatan siya ay kinapa niya ito at nahulog sa higaan niya. Kaya pupungas-pungas siyang bumangon para kunin ito. Nagtaka siya nang tignan niya ang cellphone niya. Wala namang tumatawag. Kaya natulog siya ulit pero nagring na naman ito. Iminulat niya ang mga mata niya para tignan ito. Pero nabigla siya sa kanyang nakita. Yung dalagita sa panaginip niya ay nasa harapan na niya ngayon at mukhang malungkot ito. Kinurot ni Jaya ang sarili niyang kamay at naramdaman niya ang sakit. Kaya naman napagtanto niyang totoo nga at hindi siya nananaginip. Tara, may ipapakita ako sa'yo. Wika nito at sumunod naman si Jaya. Bumaba siya kasama ang babae. Sakto naman natulog si Sonia sa sofa. Kaya dahan-dahan silang humakbang papunta sa pinto ng stockroom. Gusto niya din kasing makita ang gustong ipakita sa kanya ng babaeng yon. Pinihit niya ang doorknob at dahan-dahang binuksan ang pinto at tuluyan na silang pumasok sa stockroom. Nagulat siya nung biglang nagsara ang pinto. Kaya binuhay niya ang ilaw sa loob. Kaya nakita niya na nag-iba ang mukha ng babae. Naging itim ang palibot ng mga mata nito at duguan ang kanyang damit. Nakatingin ito ng masama sa kanya. Kung kaya't napaatras siya at nakabig niya ang isang bagay na nakapatong sa lamisetang naroon. Ngayon, buksan mo ang aparador na yan. Wika nito. Pero imbis na gawin yun ni Jaya, ay pinihit niya ang doorknob ng pinto para buksan. Ngunit nakalak na ito. Nagpatay sindi ang ilaw. Kaya naman tuluyan na siyang nilamon ng takot at napasigaw na lamang. Nana Sonia! Tulong! Tulungan mo ko! Buksan mo ang pinto! Sigaw niya. Pero tila hindi siya narinig ng Nana Sonia niya. Hindi ka na makakalabas, Jaya. Kailangan mong pagbayaran ang utang mo sa akin. Wika ng babae na nanlilisik pa ang mga mata. Utang? Paano ako nagkautang? Ngayon nga lang kita nakita. Tanong ni Jaya sa babae sa gitna ng pag-iyak. Dala ng matinding takot. Siguro nga wala kang alam.
Buksan mo ang aparador na yan para maalala mo ang lahat ng kailangan mong pagbayaran. Sagot nito. Dahan-dahan namang lumapit si Jaya sa aparador. Buksan mo na! Nakakabinging sigaw ng babae. Kaya napilitan naman si Jaya na buksan ito. At tumambad sa kanya ang isang bagay na hindi niya inaasahan. Isang kalansay ang naroon na nasusuotan ng damit na kagaya ng suot ng babaeng kasama niya. Buhay ang inutang mo, kaya buhay mo din ang kabayaran nito. Sabi ng babae at hinawakan si Jaya sa leeg. Wala akong alam sa mga sinasabi mo. Wika ni Jaya. Wala kang alam. Dahil sa'yo kaya ako namatay. Ikaw sana ang nasa kalagayan ko ngayon kung hindi niyo kinuha ang buhay ko. Wika ng babae na imbis na luha ay dugo ang lumabas sa mga mata nito. Ano? Anong ibig mong sabihin? Pautal-utal na tanong ni Jaya dahil sa napahigpit na ang hawak ng babae sa liig niya. Dahilan para mahirapan siyang magsalita at huminga. Mamamatay ka na sana noon dahil may sakit ka at mahina ang puso mo. Pero dahil ayaw ng daddy mo na mangyari yun, palihim niya akong kinuha at itinago. Kinuha niya ang puso ko at isinalin sa'yo. Pagkatapos nun, pinasok niya ang katawan ko sa aparador na yan at dinala sa isang lumang bahay hanggang sa maagnas ang katawan ko. Pumunta ang nanay ko dito at nagtanong kung nakapunta ako dito. Sabi ng daddy mo wala. Kahit ang totoo siya ang dahilan kung bakit ako nawawala at nagpapalaboy-laboy ang nanay ko para hanapin ako. Ang daddy mo rin ang pumatay sa nanay ko. Binangga niya ito ng kotse niya. Isang gabi noon na hinahanap ako ni nanay. Mahabang pagkwento ng babae at mas lalo pang hinigpitan ng hawak sa liig ni Jaya. Sorry. Pero wala akong alam sa mga sinasabi mo. Nauutal na tugon ni Jaya. Sorry? Matapos akong walang awang kitilan ng buhay ng ama mo at sagasaan ng aking ina. Sorry lang ang masasabi mo? Pues, para matahimik na ako at para maiganti ko ang nanay ko sa ginawa ng ama mo, papatayin din kita para maranasan niya ang mawalan ng kaisa-isang anak. 2 buhay ang kinuha niya at ikaw ang magbabayad nun. Tutal ikaw naman talaga sana ang matagal ng patay. Sabi ng babae at iniangat si Jaya mula sa sahig. Pumalahaw si Jaya at tuluyan ng nalagutan ng hininga. Kinabukasan ay umuwi na ang mami at daddy niya. Nagtaka ang daddy niya na tanghali na ay di pa rin siya bumababa. Kaya pinuntahan siya nito sa kwarto niya. Ngunit laking gulat niya nang madatnang walang tao doon. Kaya agad siyang bumaba. Manang Sonya, nasaan ba si Jaya? Tanong niya kay Sonya na nakatalikod sa kanya. Dahil sa lababo ito nakaharap. Hindi ko alam. Mariing sagot nito. Kaya naman nilapitan niya ito at nagulat na lamang siya nang humarap ito sa kanya. Hindi ito si Sonya, kundi ang dalagitang kamukha ng batang pinatay niya. 5 taon na ang nakalilipas. Teka, ikaw yung batang... Sabi niya, pero hindi na siya pinatapos nito at agad itong nagsalita. Naalala mo pa pala ako. Sana naman ay maalala mo din ang kalansay ko sa aparador na pilit mong itinago.
Ngayon patas na tayo. Buhay ang inutang mo. Kaya buhay din ang kabayaran nito. Wika nito sa kanya. Si Jaya! Jaya! Sigaw niya at tumakbo patungo sa stockroom. Jaya! Anak! Hindi! Sigaw nito at napahagulgol na lamang dahil wala ng buhay ang pinakamamahal niyang anak. Agad namang tumungo doon ang asawa niya at napahagulgol na rin dahil sa sinapit ng kanilang anak. Anak! Jaya! Magkasabay na palahaw ng mag-asawa na dumadagundong sa buong kabahayan. Mga kasandata, maraming salamat po sa pakikinig ng kwento natin para sa araw na ito. Sana po ay nagustuhan ninyo. Para sa mas marami pa pong fiction horror stories, huwag niyo po sanang kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe. Muli po, ako po ang inyong narrator na si Mark. Hanggang sa mga susunod pang kwento mga kasandata, antabay lang po kayo. Maraming salamat po sa pakikinig. Hanggang sa muli, salamat.